sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory
sa tao, sa tao, sa sitwasyon, no? Sa ato ang mga tapos sa ating buhay. Karon tuluan ta nga prevail before God. So kailangan po kaning ingon ta nga prevail in prayer is to persevere in faith. So kailangan yun nga mula hutay yun ta nga naay pagtuon. Di man ta makalahutay sa ating mga pag-ako ang atong pagtuon sa verse ng tao. Amen ba? So kailangan i-increase ng intimacy. So dapat isog like ta sa mga doubts, sa mga fears na nasa doang pagtuon sa mga pagtuon. Sometimes sa atong mga pag-ako is usahay natin mga doubts o mga kahadlok nga kubagod baka sa Lord or hindi. Pero kung may prevail sa atong pag-ako before the Lord, ang tangon yun nato ang doubts, fear sa atong matag sa ating nabuhi. So, to hold to the Lord, to the God's promises, no matter what is the circumstances. So, hold kita sa promise sa Lord. So, we know man, especially sa, for example, sa ato before tayo sugod sa year 2025, ba naman tayo ipag-hold ng mga promises sa word sa Ginoo na ato tuktan, ibuok tuig. So, dili nato na siya walaon di ay kay isa po na siya sa mga butang nga makapalahutay sa atong mga pag-ako bitaw kung sa atong mga desire dira sa Ginoo. So, to prevail in prayer involves being spiritually strong. So, kailangan yun di ay no nga may mutang strong ani mga igsoon. And dili po ta dapat no kana dapat committed ta sa prayer goal. Kung mo-persevere yun ta hantod nga yan sa Lord ang ato mga pag-ako. Marami siya nga tapos kay tuluan mo ta ba nga pwede na maampo lang na mawalay katubagan. So, dapat nandun siya katubagan whether it is yes, wait, or no. As long as nata sa will sa Ginoo. So, not only may prevailing prayer, no, involves sa ato ourselves, the kapupinggan na situation or other people, but the best din ay ang prevail din ta, malahutay ta dira sa Ginoo. Ay gusto sa Lord na malahutay ta sa pag-ampo ikaw. Bili itong pag-ampo karon tapos mabak na mula sunod lahi na po na itong ipang-ampo kay pero wala man dito pag sa Ginoo, so lahi na po ang atong mga i-ampo sa Lord. Pero ang gusto dahil sa Lord na tuluan din ta nga kung sa gilagin mo ang i-ampo pero mo prevail yung gana ba, yung ka mula hutay bit ka ba, especially sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Kaya sometimes so when siyang stumbling block nga, hindi ta makalahutay bitaw sa ako ang kadasig sa Ginoo kayo sa mga tayo na nga wag at dito ba sa dito akong prayer. So manuyahan na po, no? Pero ang gusto sa Lord yun, mula hutay bitay, yung kapan, hutay soon. Hutay yun. Tapi ka na yung nabaga, kasi kang tulogol pa. So, gusto sa Ginoo, mahimutang malahutayon, to persevere sa atong mga pag-ako, no? Dili lang karon ka season tungod kay nag-prayer fasting ta, dili lang karon ka season kay pagkuha ka to ang building, but gusto gyud sa Ginoo nga kanang at the end bitaw yun sa everyday sa atong kinabuhi. Mahimo bitang malahutayon sa pag-ako. Kay mo man ginang ato ang way of communication sa Ginoo. Amen. So, kung sa man ang mga sitwasyon, no, sa atong kaugalingon or sa mga tao, so, daghang mga rason nga mo-prevail ta before God. And sa atong mga pag-ako, dili siya basta-basta. Kaya mga kumingon na ko ganina nga kailangan mo ta spiritually strong. Ayun mo ha, katapad. So, mga tang spiritually strong. No? We cancel sa mga pagluya-luya in Jesus' name, no? Karon na sugod na sa 2025 na desire ta nga mahimutang spiritually strong. O nang i-desire ni Lord ato ang makaroon sugod ta karon nga tuig na strong gyud ta tungkol sa katapusan. No, until the Lord or until we receive the promise of God. So, prevailing in God's perfect time. So, kabalot ang mga igsoon sa mga pag-ampo. Hindi na po mga pag-ampo na dili instant ang mga answer sa Lord. So, natin ginatawag na perfect time, no? Dili siya ingon nga kanang diha-diha dayon kay ginatan-out na ako dahil mga reason, no? Ginatan-out ang Lord sa ato na mga perfect time or specific time na ihatag niya itong mga
pag-ampo, number one is God may be testing your depth of desire. So, ginatanaw dahil ni Lord kung gusto bagid na imong pag-ampo or kung sa bagid ka lalong na ang imong gusto yung naginapangayo dira sa Ginoo, or kung kita sa atong pag-ampo kung okay lang sa ato ay yung padre kung okay lang sa ato daw nga kana kita muli katubagan ang atong pag-ampo, ibig sabihin daw dili daw na yung anak kalalo ang imong pag-desire anak, no? So kung dili lalong atong pag-desire, dili kay siya importante sa ato kung dili kayo importante sa ato kung taphaw lang sumuda sa pag-ampo, no? Ato na ang pasagdan kung ingon taan kasi nana gyud atong mga una-una. So tan-aw ni dai ni Lord kung kana ba gyud na imong giampo is unsa ba gyud kalalo, no? Ingon pa dira you will sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So kung grabe di ay ang desire sa imong kasing-kasing ana nga pag-ampo, grabe imong pagsik sa Ginoo. No, dili basta-basta po di mong kanwa ingon pag amang na kasi imong pag-ampo kay di ba diri example ko diri tong prayer ni Jacob na nakibisal jud siya sa Ginoo. So ana nga gusto nga desire ni Lord no sa karon nga years ato ang ana gyud yang gusto na mahitabo sa atong matag sa nakitabo in terms sa ato ang prayer life. So kailangan di ay palaluman. No, palaluman ang ato ang mga pag-ampo. So yanong kailangan man no, nga mag-wait ka dira sa answer sa Lord. So it depends po siya sa advancement sa kingdom sa Ginoo kung sa atong growth kung ako ang eternal reward. So ang atong prayer is not just na para ma-satisfy ka na di-answer ni Lord ang iyong prayer, ibig sabihin ma-satisfy ka. Dili lang siya diha, but ang gusto dahil sa Ginoo nga kana nga pag-answer niya sa iyong prayer, magkaroon na siya advancement sa iyong kingdom. No, magkaroon na siya beneficial sa ubang tao, dili lang sa ato. So check na to itong mga prayer kung kanang self-centered pa siya or para lang pasakwa or para ba sa kadaghanan no, na mahimo pa siyang beneficial sa uban. So number 2, God may be testing your humility. Humility mga igsoon, no? Ingon diha na ay isa ka mama diha no sa Matthew chapter 30 verse 21 to 28. Pamilyar man tani nga scenario kung isa ka mama nga nagbeg siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Katutikaw na ngayon siya no, sa Ginoo. But then Jesus answered here, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And here, your daughter was healed instantly. So na-healed yun ang ilahang anak tungod kay miskan kanang bitong gibalibaran siya ka isa, wala siya ni undang. Ipadayon gyapon siya og kanang pag-ampor, ipadayon gyapon siya og beg bitaw sa Ginoo nga kinahanglan jud nga maulian ang ilahang anak, no? Makita man nato ang sa mga mama diri is ang desire jud sa mama is kasi para silang anak is grabe jud ka intense. No, kung naamay makiglaban sa ato agin ng parents or isa na gid ang ato ang mama diha. So ana bitaw ma-desire sa isa ka mama no nga makikisog yun siya para lang mahila iyang anak. And indeed, ang iyang pagtuo, ihatag sa Ginoo sa iyang. So, the longer we, God may test, deepen, and purify your humility by delaying the answer. So, kung approach ganito sa kingdom sa Ginoo, especially sa itong mga pag-ampo, hindi na mawala ang humility. No? Hindi mawala ang humbleness dapat sa itong kasing-kasing. So, mo approach ta sa throne sa Ginoo niya ka ng paguliro na po kaayo ta nga kanabit ang walay pagpaubos, no? So mao na siya nga ginatest po jud sa Ginoo atong mga humility mga igsoon. Amen. Dito magayo. So ingon dira no sa tanan jud nga basis mo so di na to kalimtan nga kailangan ang humility na ipagpaubos with respect and of course submission sa Ginoo kung sa man niyang tubag-ana yes ba, wait ba or no. So we need to check our heart. So napa ba humility sa atong kasing-kasing kung muanggo ta kung i-approach na to ang hanggan sa Ginoo no. Makalahutay pa paghihapon ta sa atong pag-ampo kung
while papaghihapon ta, kung sa atong pag-ampon dira sa Ginoo is taas kayo ang interval bitaw sa answer. Magkaroon pa bagya po tag-humbleness sa itong kasi no, makita man gid ang response sa usa ka tao kung naa siya sa longer or sa waiting season. Amen. So, mao na siya nga kailangan na magkaroon ta right response even though naata sa waiting season. So, number 3, God may use your time of prevailing to search and purify your motives. So, tanawon sa Ginoo, no, ang atong mga motibo. So, ang motives mga igsoon is importante kayo siya. Dili na siya makita dahil dili siya visible sa isa ka tao kay ikaw naman nakapaluan sa imong motibo naman sa imong nahunaw kasing-kasing. And only the Lord knows sa imong motives, no, sa imong mga pag-ampo. So, right ba ang atong motives, no, sa atong mga pag-ampo? Kung malonger man ang time sa paghulat, dira mo manifest ang atong motives. O dira makita sa katugayon sa panahon. Mo prevail sa imong character kung usab yun ang imong gituot makita. Kung magkaroon, mubalik ya punta sa right response para diha sa Ginoo. So, ang atong motives, no, can block any prayer. So, kung dili right ang atong motives, isa na siya dahil sa mga hinundang na ma-block ang atong prayer. Or in this, na siya sa waiting season, madula siya blacklisted. No? May mo siyang blacklisted. Ingon pa din, no? Even if the desire sought is in the will of God, isan din sa Ginoo na imuhang ginaampo. Pero kung wrong imong motives, hindi dahil gawin siya kung gawin sa Ginoo. So, kailangan ang ato kasing-kasing, malibiyuhan din siya nga magkaroon sa right motives as we approach the throne of God. So, sa James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. So, mauto siya. Kailangan nato nga walaon ang mga wrong motives sa atong matag usa nga kasing-kasing. So, ingon diri reasons that may delay or block God's answer to our prayers. First is, there might be a spiritual need that was overlooked or forgotten in your life. So, kung sa may buot pasabot ani, maybe na ay mga unresolved issues sa ato no? Sa may klase ng mga unresolved issues. Wala pa nakapasaylo or na ay mga utang bitaw sa ato hindi pa nato ma-let go. No? So, isa din na siya sa mga butang na makapablock yapon sa answer sa Ginoo. Second is, there might be disunity in your attitude or relation to others. So, ibot pasabot ani, napay pride, no? Napay mga resentment, judgmentalism, or self-centered, or lack of empathy. Tuon, nag-ampo ta, pero lack of empathy ta. Sa ato ang i-ampo, na ikaw na pangalan to sa iya, Lord. Hindi siya imo na parang na ba dapat different yung isa. For example, nag-break kasi sa katao na ma-change siya, no? Ilan siya dira sa ino. So, lack of empathy. Hindi tayo yung anak itaw kung different yung desire. So, dira niya po i-test sa Lord itaw. So, matapos sa mga. So, last is you may have grieved God with any sin of omission or any sin in thought, word, or deed. So, sin of omission means failing to do the right thing or kapano pa nga, tama na siya mabuhaton pero wala na itong bubuhat. O parang hinayin mo ni Pastor ba nga, pausa ta, tagaan sa Lord kung dako nga building kung wala po ta nag-reach out sa mga kalab kung sa aking utang sa Lord, no? Sa atong desire ng building kung wala po ta nagbuhat sa iyang gusto nga dapat is mo reach out ta sa kataghanan. So, sin day na siya ato bakan sa Ginoo. So, mo na siya mga butang na makapablock sa ato ang prayer. So, na mga example na rin no nga hatag ng mga character sa Bible, ng mga tao sa Bible na nag-prevail din sila sa ilang mga pag-apo. First is si Jesus. No? Jesus prevailed in the Garden of Gethsemane. Isa may naka-remember kung nag-pray si Lord sa Garden of Gethsemane. Tapong time na, muna na siya ang time na kanang na siya, i-betray na siya, kuwaon na siya sa mga kanang tawagan na sundalo, no, nga para i-kuhan siya, i-crucify.
So di ba nag-pray siya dito, ingon siya, if it is possible, may the cup be taken from me sa Matthew chapter 26 to 39. So nakabatig gyapon ang Ginoo bitaw og kanang dili basta-basta ang fulfillment bitaw sa iyang pagabuhaton. So nakabatig gyapon siya in human nature ba, di ba? Nakabatig gyapon si Lord nga dili gyud basta-basta no. Sakit pud gyapon kaayo pero i-prevail niya iyahang kaugalingon. He prevailed over himself, his humanity. So, even though sa tawhanon sa tawhanon nga istorya is iligid basta-basta nga ikaw lansang ka sa cross no kapag ka usay mahitabo sa imo so nagyapon bitaw nga pagduha-duha pero we prevailed with ni Lord ang will sa Ginoo over himself. No? So wala siya nagpadalaan na. So sa atong mga pag-ampo na yung mga butang nga kana bitaw tungingon ako gaya na anay mga doubts, mga fears dapat i-prevail with nato atong matagos ang ating nabubuhay. So he prevailed over Satan. So there may have been other hidden aspect of prevailing of which we are not aware. So ato lang yung hinauna-on nga kinahanglan nga mula po tayo ta. Second example is Elijah. No? Elijah prevailed in prayer when he announced to King Ahab that God will send rain. Sa 1 Kings chapter 17 to 18. So 7 times Elijah sent his servant to search the sky for rain while prevailing in prayer. He persevered in prayer before a small cloud of rain appeared, and soon the rain was heavily poured down. So before nahitabo no ang pagbuhos sa ulan or sa katong pray ni Elijah is 3 years before pa na siya no 3 years before pa niya i-announce na magkaroon o ulan kay katuman niya time is kanang drought din siya ba no, totally drought din siya pero sa 3 years before na-answer ang iyang prayer or sa iyang pag-ingon ng ulan is daghan kay nahitabo sa kinabuhi ni Elijah no dito nahimo ang mga miracles nga katong ipakaon siya sa widow katong ipakaon siya itagaan siya og na ng pagkaon sa Lord do sa raven katong naa siya dito sa kuweba ba na or sa bukid no so daghan kay nahitabo sa kinabuhi ni Elijah before dito nahitabo nga ang katong giingon niya nga gi-announce niya nga naay rain and katong dayon niya tayo pagka 3 years dayon nag-pray siya bundak ng ulan. Wala pa gid bundak ang ulan, no? 7 times pa yun siya nag-ako. No, ikaw, ina na kasi Ginoo nga lagi ka na ulan na lagi kay syempre si Lord biya nagino niya pag abot tayo anak na time kay pag pray mo wala pa gid siya nakita mo marunduan. Lord, inoon tayo mong gingon pero si Elijah gi-prevail din niya 7 times gid siya. Grabe gid yung intercede. Kay kabalo siya na siya sa kabubuton sa Ginoo. Kabalo siya nga si Lord ang nag-speak ato. When the Lord speak, it will be done good. Amen. And next dayon is sa kinabuhi ni Jacob, no? Jacob's night of prayer in Genesis chapter 32 verse 9 to 31. Jacob's life was not flawless, but God had an eternal purpose for him, and he needed spiritual preparation. He needed to travel for the safety of his family. After prevailing Jacob became Israel, a new and more spiritual Jacob. So, makita na to ang kinabuhi ni Jacob, daghan kay siya gi-agian. No, daghan kay gi-agian si Jacob sa iyang gusto nga maasawa nga si Rachel, pero si Leah ang hatag siya, pero nagtrabaho gyapon siya, hangtod dayon na abot ang panahon nga nahadlok siya sa iyang brother nga si Esau. Mao man siya tong iyang gikawat ang kuan, ang blessings, no? So ulbaan kay siya kay balik na ang iyang brother unya grabe na biya kayo ang iyang mga natagam-taman pud nga blessings dito sa kay Laban, di ba? Kay naabot siya yung mga challenges dito and then here comes naabot ng iyang brother na feeling siguro niya kanang sukto na siya sa iyang brother. So grabe gid iyang pakibisog bitaw sa pag-ampo kay Lord, tabangin gyud ko ani Lord, abot na ako niya. Ingon pa gyud dito sa iyang mga tao nga daghan daw magdala si Esau ng mga soldiers, napay mga basta daghan kaya siya kung pasahon na tayo sa taas-taas kung sa mga igsoon. No, so nindot kayo ang story ani sa kinabuhi ni Jacob, pero mo ni siya na nakiglusa na siya bitaw sa angel. So first now na ay model sa
kinabuhi ni Jacob when he prevailed in prayer. First, he was returning at God's command in Genesis chapter 31 verse 3. So, dili lang po, no, diha dayon i-answer ni Lord, but kailangan yun day siya o ka na bitang quality ni mga relasyon sa Ginoo. Kaya for example, kung naagit kay quality nga relasyon sa isang katao, no, kung sa man yung gisabutan is matuman din na siya o kung naa siya ka na bitang pakigsabot, kailangan din mo siya tumano, di ba, sa contract, dapat both side man yun mo agree ana. So kani si Jacob is ni-agree siya sa command sa Lord, no, sa verse 31 verse 3. Then the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and to your kindred, and I will be with you. So ikuman ni siya ni Jacob, and then mo dahil to nga nibalik po siya sa promise sa Ginoo sa iya, and he pleaded the promise of God, no, sa atong pag-angko naman siya yung mga dimensions sa atong pagtuo and sa power sa Ginoo nga mo-claim ta sa iyang promise. So kung kabalo ka nga na kay right relationship sa Lord, you are entitled to claim the promise of the Lord. Amen. Pero kung wala tayo sa atong relasyon, magduwa-duwa yung claim kay sa promise sa Ginoo. But if you have the right na relationship sa Lord, naagin tayo karapatan na igsuon nga mo-claim sa promise ng Lord. So he had proofs of God's presence and approval. So Laban testified that God spoke, no, sa iyang kinabuhi. God's angel accompanied Jacob. So number 5, difficulties, obstacle, and delays are no proof of being out of the will of God. Even though di ay naa siya yung mga kanakitaw obstacle, naa siya yung mga delay, ibig sabihin na dili na siya will sa Ginoo. Kaya nung padiro, Esau came with his private army. Satan's attack most likely prove you are in God's will. So, kung naapod dahil ka sa will sa Ginoo, grabe po ang makibisog sa enemy nga di na mahitabo sa iyo ang kinabuhi. So, kailangan po makibisog po ka nga mahitabo na sa iyong kinabuhi. So, yung na siya nga sitwasyon. So, Jacob went instantly to prayer. So, unsa naman ang gituwa ni Jacob sa tanang mahitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang tanan nga nakahadlok na iyang nabati atong atay is nakipray lang po siya sa Lord. So, no spiritual victories are won without instant, frequent recourse to God. Amen. So, Jacob reminded God of his command, promises, and previous blessings and presented a specific request. So, number 7, he humbled himself. So, kailangan yun, mahimutang humble. He did what he could to help answer his own prayer. So, wala na po siya, nag-ampo lang, wala siya ibubuhat. But na po siya i-prepare. So, he was unable to sleep. So, when God keeps you awake, He has something to say to you. So, hindi na dahil kakatulog-tulog sa ito, mga kahadlok mo ito, mag-ampo pa lang yung dahil no? Bihali tayo na ito makita ang mga gusto ni Lord niya. So, he committed all into God's merciful hand. So, yan na yung itugyan sa Ginoo sa may mahitabo sa iya. He prayed on alone. No? So, naman tayo mga aning ng prayer, na gathering, but kinahanglanin to Diyos in personal sa ako mga pag-ampo. Kung ana siya kay intense. Kung intense man ang ato ang gathering sa pag-pray na to na natin mga kauban, dapat mas intense kung kita na lang kay Amen. He refused to let go until God blessed him. So, muna to siya. He persisted in a holy boldness, no? The more he realized who the rester was, the more determined he was to bless by him. So, katong niluduman na ito ganun nga is kailangan ang deep na desire para i-answer ni Lord ang ating mga kakako. He quit fighting and began praying. So, wala na siya nakipay sa iyang prayer, but he cling on dun siya sa Ginoo. Kung di mo tama, wala na dito yung laing nga kapitan, Lord, ikaw na lang yun. I can do nothing apart from you. He received a new face-to-face understanding of God. His name indicated a new royalty became a prince. Ginisdan sa Lord ang iyahang pangalan. His power with God preceded his power with man. So, from the power of God sa iyang kinabuhi, ngayon po siyang blessing sa uban ng tao. When he had prevailed before God, he had no problem prevailing before his brother. So, nag-prevail siya before the Lord,
is sa mga sunod na to na mga lessons is tuluan pag kita paunta ta mo prevail sa akong mga pag-ampo. So another viewpoint, there are 8 all important dynamics sa pag-prevail sa atong prayer. So na ay desire, fervency, importunity, faith, the Holy Spirit, uniting in prayer, perseverance in grace. I think sa next week siya nga topic. So mo to siya and overall sa ato ang topic karon mga igsuon. Di na to kalitan to tulo ka rason nganong longer or God will make us wait sa itong pag-amo. And then first is, kailangan hindi ang atong desire. Second, accountability. And third is, dapat natin right motives. So, muna siya mga isa na lang. Praise God sa ihang. Praise God. Ngayon, balik ko lang ang share ni Ana nga ang tulong ka doon sa kay Lord sa mga pamamayo dapat naantay desire. No? I-test natin ang atong desire na sa Ginoo. I-test ko lang atong humility. No? Kung saan mo pag-receive sa mandate ni Lord sa imong life o sa atong life. Of course, ang atong